Mga gabing hindi ko malilimutan. Parang may nakatingin. Hindi lahat ng multo ay nagpaparamdam. Yung iba, tahimik lang, nanonood lang. Pero, ramdam mo, palagi. Ako si Paula, at ito ang isa sa mga gabing hindi ko malilimutan. Ito ang kwento ko ng parang may nakatingin. 25 ako noon. Nagstay ako ng ilang buwan sa bahay ng lola ko sa Nueva Ecija. Nag-resign ako sa trabaho sa Maynila. Burnt out. Gusto ko lang ng pahinga. Tahimik na lugar. Simoy ng hangin. Luma pero maaliwalas ang bahay ni lola. Yung tipong may amoy na kahoy at lumang kortina. Mag-isa lang si lola nun at ako lang ang apo na madalas bumisita. Ang kwarto ko, dating kwarto ng mama ko. Unang gabi pa lang, may napansin na ako. Habang naghihiga ako, parang hindi ako nag-iisa. May parte sa dingding, sa bandang paanan ng kama, na parang may butas. Maliit lang, parang napagkiskisan ng kahoy. Pero dun ko unang naramdaman yung parang may mata. Hindi mo naman nakikita, pero ramdam mo yung bigat ng tingin. Kinabukasan, tinakpan ko yung butas ng lumang papel. Tapos binaliwala ako. Baka paranoid lang ako, sabi ko. Pero gabi-gabi, ganon pa rin. Pagpatay na ang ilaw, tahimik na ang bahay. Nagsisimula ulit yung pakiramdam na may nakatingin. Minsan, gigising ako sa madaling araw. Yung tipong hindi ka sigurado kung gising ka na ba o panaginip. At palagi pareho ang posisyon ko. Nakatalikod sa dingding na may butas. Isang gabi, habang umiihip ang hangin sa labas at naririnig ko lang ang ugong ng fan, parang may narinig akong boses. Huy. Nagmulat ako ng mata. Tumigil ang fan. Walang hangin. Tahimik. Tumingin ako sa orasan. 2:00. Luminga ako. Tiningnan ko ang dingding. Andun pa rin ang papel. Pero gumalaw. Parang may humihinga sa likod ng dingding. Kinabukasan, kinausap ko si lola. La, may butas sa dingding. Dati pa ba yun? Ay, oo. Diyan kasi may lumang kisame noon. Binago na yung kabilang kwarto. Ginawang storage. Storage? Bakit parang may... Huwag ka na lang tumingin dyan, nak. Pag ganyan-ganyan ang nararamdaman mo, ipikit mo na lang ang mata mo at magdasal. Ilang araw kong tinry wag isipin. Pero habang tumatagal ako doon, lumalakas ang pakiramdam na may nakabantay. Minsan, mararamdaman ko pa nga ang kama. Parang may biglang gumaan sa gilid. Parang may umupo. Tapos, isang gabi, nagising ako na may malamig na hangin sa batok ko. Paglingon ko sa pinto ng kwarto, may anino. Di gumagalaw, parang babae. Mahaba ang buhok, nakatingin lang. Sinindihan ko agad ang ilaw. Walang tao. Pero bukas ang pinto. Nakatulog akong bukas ang ilaw. Ilang linggo na akong hindi makatulog ng maayos. Kaya nung dumaan ang isang tita ko para dalawin si lola, napagdesisyonan kong itanong sa kanya kung may nangyari ba sa kwartong yon dati.
Tahimik lang siya, pero may sinabi siya na hindi ko malilimutan. Yan kasing kwarto na yan, dati yan ang kwarto ng bunso ni Lola, si Ate Liza. Matagal na siyang patay, bata pa ako nun. Nahulog siya mula sa kisame doon sa lumang kwarto. Patay? Bakit hindi ko to alam? Hindi kasi kami sigurado noon kung aksidente o may iba. Pero mula nun, wala nang gustong gumamit ng kwarto na yan. Hanggang sa ikaw na nga lang ang tumira. Mula noon, hindi na ako tumira sa kwarto na yun. Bumalik ako ng Maynila, pero hindi natapos doon ang lahat. Kasi minsan, kahit sa kondo ko, may mga gabi pa rin ganun ang pakiramdam, na parang may nakatingin, na parang hindi lang ako mag-isa. Ngayon, taon na ang lumipas, pero hindi pa rin nawawala ang tanong, paano kung hindi kwarto ang minumulto, kundi ang tao? Paano kung may sumama sa akin mula noong gabing yun? Sa lumang bahay ni Lola, may silid na hindi binubuksan. Pero gabi-gabi, may naririnig kang may hinang yapak sa loob, parang bata. Nakatingin lang ako. Ang mga mata ng patay, minsan hindi agad pumipikit. Ako si Paula. Ikaw, anong tatak-takot mo?